Ano, may masisip-sip na yan. Tubig. Uy, sarap. Sabihin nyo, ang sarap naman. Dati kasi itong pinandidilig ko, naging effective naman. Mga farmer, ganyan. Alam mo, kalimutan kita. Hindi. Siyempre naman. Kaya lang, mukhang magaan na. Abot pa kaya? Ayan, magandang buhay. Amoy na po ang lechon ngayon. So, ayun, ano po tayo? Asikaso tayo ng konting sa halaman, dilig-dilig, and maaga pa naman na ako kahapon, hindi ako nakapagdilig ng orchids, so didiligin natin ngayon yan. Dahil yung delivery namin nagka-problema kahapon, so kami na po ang nag-deliver ng lechon kahapon. Tapos dumiretso na kami sa acacia plates dahil ready naman na daw yung mga acacia plates. Kaya lang napakarami pala mga farmer. 300 pieces. Ang laki ng space na kakainin. Ayan o. Tadaan! Ang laki no. Ito 25 pieces. Tingnan nyo naman kung gaano karami. Ang ganda. So ito po yung ating magiging bagong plato sa kainan. 10 by 10 inches. Tama-tama. Tapos may saging po yan na nakadahon ng saging. Sana wag tayong kapusin. Pero mayroon naman daw option pagka naubusan. Lalong lalo na po pag tag-ulan. Ayan, so kaya naman. Tayo po ay mag-fish amino. Lamig ng tubig, grabe. Ayan. 2 karga tayo. Nako, may avocado sila sa buto. Wag yan. Galing sa buto. Galing po Ilocos yan. Yan yung magandang ni Nathan doon sa Ilocos. Kaya lang, the rules on avocado ay hindi talaga pwede sa buto. Yan po ang sabi ng mga expert. Hindi siya magiging gaya ng mother plant. Hindi natin pwedeng kontrahin yan dahil yun ay totoo talaga. Kaya pala dapat grafted. Yan. Yan ang pinakamaganda, magpatubo ka sa buto. Tapos kukuha ka ng nila, Zion. So ayan no, diligan natin to at kawawa. Ito yung naalala ko kagabi. Pero sabi ko umaga, aanuhin ko na sila. Tapos mamayang gabi uli. Tingnan natin to, fish amino. Tingnan natin. Magbubulaklak ulit itong ating Oy, may tumatawag. Ano to? Business. Manoy Benji pala. Follow up niya yung lechon niya. Yan. So, big challenge natin talaga is the init. Farmer, init. Ating mga orchids ay nahihirapan sa init ng panahon. Tapos nasisili pa ng araw. So ayan sa mga gusto pong magpagawa ng mga orchid, sabitan ninyo, maigi pang taasan na po ninyo yung ganito, yung inyong shade. Taasan ninyo at lagyan nyo na lang ng 70% sunlight na yung nakakapasok siya. Ayan yung shade niya, kasi may mga percent po ang net gawin nyo na lang na 70%. Huwag nyo nang patamaan ng direct sunlight. At tingin ko yun ang pinaka the best, kasi ito natatamaan po, nahihirapan talaga sila, tinatamaan talaga ng direktang init. Hindi ko pa naaayos. Hirap din mag-manage ng oras talaga. Minsan gusto mo ding ayusin, kaya lang alam mo yon, minsan po pag tanghali gusto mo din pumikit ng kahit mga 30 minutes ba. Napaka-importante nung lalo na po sa akin, kasi yung mata ko may astigmatism. Pagka hindi po ako nakapikit ng tanghali, sumasakit yung palibot ng aking mga mata, na para bang basta iba pakiramdam, masakit.
Tapos mas masakit na ulo ko. Minsan matinding sakit, kailangan uminom ng gamot. Pero minsan naman nakukuha sa papikit-pikit. Ganon talaga. Ay, pababa daw muna nung Jom, yung mga plato. Makakalimutin talaga kayo, ha. Kukunin kasi yung sasakyan, hihiramin ni na Erica. Hanggang Monday daw. Sabi ko, wag nyong Monday idadaan sa baba at baka ma-encap tayo. Coding yan. Monday. Coding po ng Monday yan eh. 9271. Okay na ating mga orchids. Babanding na naman yung maglolo, ah. May gagamba si Rowan, oh. Laki ata yung gagamba, oh. Yan. Ating ito hirap to. Yung ating pero medyo nagigreen na yung dahon na. I hope nakuha sa nitrogen. Baka may kinalaman din yung nitrogen. Pero talagang nagtutuyo-tuyo yung dahon, nagbabrown. Direct hit. Talagang ang rambutan ay hirap. Paputol uli natin yan dahil yan ay pangit na mulberry. Mga mulberry pala. Iba na tinanim ni Kongkong, hindi talaga tumubo. Masyadong malaki yung pero depende kasi sa lupa din eh. Medyo ata, stress ata si Kongkong nung tinanim yon. Hindi tumubo. Mahirap ang mulberry. Kailangan ng diskarte talaga sa pagtatanim ng mulberry. Pero yung mga tinulos niya, magtataka kayo, nabubuhay. Yung pinupunla, sublay. Ganon. Tawa nga siya eh. At yung tinulos ko yan, late lang nga niya, nabuhay. Oo nga kako eh. Ayan. Avocado natin dito. Kopa. Lapit parang mali yan yung mito, morado. Tignan natin yung mga talbos natin. Pero pitikan natin to. Ito na na din to, fish amino. Tapos na abonohan. Nadilig ng maganda, pero maganda mapalo upan ulit ng dilig. So, kahit pa paano may masisip-sip na yan tubig. May mga naman bunga pa isa-isa. Bubunga na uli yan dahil naabonohan eh. Kaya lang may nang bubutas. Tapos alagang fish amino, tataba po ulit yung mga talbos na yan. Mukhang may kumuha na nga. Pero gusto ko na tong
Siguro kabila lang muna. Gusto ko nang palitan ng ano eh. Gre-replant tayo para bago uli. Dami pa rin insekto. Hirapan ako sa sizes ng baboy ha. Pasensya na po yung mga nag-order ng malalaki. Yung mga pangako nilang 40 kilos kahapon. Si Daniel tatlong sunod ng sumasablay eh. Nakaraan sabi niya 20 kilos daw, 25. Eh sabi ko, bo, patimbang. Kasi last time ka ako niyan, sinabi niya nung tinimbang namin 13. Hindi ko kinuha talaga kasi hindi mapapakinabangan eh. 13 na naman. Kahapon sabi niya 38. May 33. Sabi ko pwede na yan. Aba, nung tinimbang eh 25. Sabi ko ang dami kong ganyan pre. Ako medyo ano, may timbangan din daw siyang dala eh. Sabi ko anong nangyari? Hindi mo naman pwede sabihin na yun na yung reseko 10 kilo. Hindi po pwede. Kaya naman ganun. Dinahin mo lang ng ilang oras 10 kilo nang nawala. Walang ganun. Kaya sabi ko ano muna tayo, laylo muna tayo kung ganyan. Sira yung diskarte. Talbos ng kamote natin, masaya na naman. Ang fish amino po, medyo oily yan. Medyo oily. Kasi yung sa isda nga, busin na natin sa talong. Para ganda-ganda naman tong talong natin. Pwede nga ito i-trim mo eh. Tapos patubig ka uli, abono, kalbuhin mo. Buhay ito, gaganda uli. Kaya lang, sayang naman yung binubunga at may mga bulaklak na naman lumalabas. Kaya sabi ko diligan na lang muna at abono. Tapos pinitikan ko ng insecticide para gumanda-ganda yung mga dahon. Ang ganda ng ating ganda. Ganda. Ayun bigat fish amino muna tayo sa ating mga halaman, ugat at dahon Ayan. Uy, sarap. Sabihin nyo ang sarap naman. Dati kasi itong pinandidilig ko naging effective naman mga farmer, ganyan. So diba, balik natin pinangdidilig natin. Pukpuk na sila. Uy, mayroon palang pang tanim dun kasi may dito may bakante dito yan. Tapos maganda nito bukas ay mamayang gabi uli mga follow upan. Kung hindi, bukas umaga busy pala mamaya. Ayan. Ay, kalamansi syempre. Ayan si Maki tinamaan ng kalamansi Panalo. 300 daw ang 3,000 ang bag. Napakataas na nun. Jackpot na yan kung ituring. Parang naku, dami ko palang activity. Pinakain kaya ni Kongkong yung aking kalapate this morning. Pala sabi ko maaga dapat gumising medyo puyat-puyat na naman. Kasi ako 6 something, 6:15.
wala. Charcoal pala, huwag kayong maglalagay ng charcoal. Kailangan ay ano po si Mario? Ay, hindi ah. Ayan. Pick up ng lechon maaga. Oh, yan na si Romel. Pag uminit ng todo, mamaya kailangan tong diligan mga tanghali. Ano muna nating ma-absorb niya yung fish amino. Ayan o. Mustasa. Maglilinis tayo ng konting mga tumutubo na damo. Avocado, huwag kakalimutan. Sabi ni Kongkong, kuya, pag gumanda na yung avocado mo, dami mo avocado. Sana ako. Yeah, sinisipagan natin, hindi natin alam kung, di ba? Hindi naman tayo expert. Dami pang nasa-sacrifice according to the expansion. Uy, patay. Nadali yung ibon ah. Nag-i-expand kasi tayo ng alam nyo na, business first tayo eh. Kaya lang may mga nasa-sacrifice po ng mga tanim na alam nyo na tatamaan ng mga bagong plano. Kaya pinapalitan ko naman. Inuusog na lang natin kagaya dito. Dami nating itatanim dyan. Marami tayong itatanim dyan sa side na yan. Kaya naayos na natin yan. Ganda naman dyan kasi may may tubig na uli dyan, walang problema. Pwede tayong kumuha sa pond, mataas na yung tubig, pakabilis lang kumuha. Pwede kang mag-hose, marami option. Ito na ang the best mga ka-farmer oh. Diba? Kaya lang pipitikan uli natin to kaunti lang kasi ang kalaban nating uod ay naandyan lang. Kanalingat ka lang, wala na. Bilis po overnight yung mustasa at yung mga green leafy. Overnight lang, pag may nakita kayo, kita nyo gumagapang yan. Ang bilis dumami. Eto, next week pwede na tong kuhanan. Lalo na't kung lagi mafi-fish amino acid, makikita nyo po yan mga ka-farmer. Bigla po tong arangkada. Lalo na ngayon, nalagyan na. So, everyday makikita nyo po yan. Ang bilis niya. Kasi ang fish amino magaling po sa green, sa mga dahon. Talagang papaanuhin niya yung dahon, pakakapalin niya. Alam mo, kalimutan kita. Hindi. Siyempre naman. Kaya lang, mukhang magaan na. Abot pa kaya? Teka, ikutan na natin to. Tapusin tayo. At least yung dahon malagyan. Si Jonard nakiusap, pwede daw ba sumaydan doon sa ginagawang kubo? Sabi ko pwede naman, sige. naman tayo. So yan, nandiyan naman kasi si Maika. Ayan, Brother Jonard at sis Maika. Hanggang Monday lang, hanggang ngayon lang, 2 araw lang naman. At least magkasama sila dyan. Ayan. Okay, maabot naman. Tapos dilig na tayo. Yun, diba? Ano po ito, nakaka-relax.
lalo nang wala kayong hinahabol na oras, yung tipong you have all the time in the world. Nako, niwala kayo, sarap. Kaya lang pagka ano. Shoutout pala kay Ate Mer Malyari. Kumusta na ang aking ate? Ayan, okay pa naman ang tondo. Ganon din kay Ate Marisa Kristovich. Siyempre, Tita Aida Gascon. Ayan, kagat ako ng lamok aga. Uy. So yan po, aabangan natin ha. Ako, sinabi ko sa inyo, di ba? By Friday, pwede na pong kuhanan niya ng tawag dito, pang sinigang. Ay, okay na tayo. Pagdilig na. Ito pala, wala pang tanim. Dinilay ko talaga. Baka sabihin nyo, tamad ka naman. Hindi, dinilay ko po. Alam nyo kung bakit. Mustasa ilalagay ko dyan. Hinayaan ko na munang umarangkada yung iba para may kasunod. Kasi pag nagdilagyan ko yan, sabay-sabay. So at least yung isang plat ay habol na. Parang nangyari, malay mo, sipagin tayo, sunod-sunod na. Pagka-harvest nung magtatanim tayo para yung cycle, hindi tayo mapuputulan, hindi tayo mawawalan ng mustasa. Kasi hindi naman po, alangan naman yung isang plat na yun ubusin mo, di ba? Kaya lang, may time po kasi yan. Dapat pag right time na makapal na talaga siya, kailangan mo nang makuha, hindi gugulang naman po, no? So at least hindi sila sabay-sabay. Kumbaga may pasunod. Kaya sabi ko, baka next week ko na lagyan yan. Para naman ano na. Oh, yan na yung maglolo. Ang sarap ng batang ito. May matitira pa dito sa rambutan natin. Ito yung mga itatanim natin doon sa may pwede naman sa may side ng ano po, mga farmer. Nag-aaralan ko. Baka pwede sa may fish pond to, sa side. Baka pwede. Itong avocado natin, doon din yan. Doon din po ito. Tatlo po ito. Giant avocado yung seedless. Ito seedless to. Ito. Ang sabi ni tropa. Tapos dalawang has pa ito. Yan, okay na. So yan, maraming pong salamat. At magandang life.